Maraming tao ang mabilis manghusga. Madalas, ina-underestimate ka nila, hindi dahil wala kang kakayahan, kundi dahil hindi nila nakikita ang buong pagkatao mo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 19 na dahilan kung bakit ka minamaliit ng ibang tao at paano mo ito pwedeng gawing lakas imbis na kahinaan. Number 1, tahimik ka masyado. Madalas kapag tahimik ka, iniisip agad ng ibang tao na mahina ka, na wala kang alam o wala kang kayang ipaglaban. Halimbawa, nasa isang grupo ka. Kapag hindi ka nagsasalita, ang impresyon nila ay wala kang ambag. Kapag nasa klase ka, nasa meeting o simpleng usapan lang, ikaw yung hindi napapansin kasi hindi ka naglalabas ng opinyon. Kaya minsan, ina-assume nila na hindi ka matalino o wala kang ideya, kahit ang totoo, mas pinipili mo lang makinig at mag-obserba. Ang problema, sa mata ng ibang tao, ang pananahimik ay parang kawalan ng kumpiyansa. Kaya kapag may kailangang leader, hindi ikaw naiisip nila. Kapag may seryosong desisyon, hindi ikaw ang kinukonsulta. Doon nagsisimula yung pagtingin nilang maliit ka lang. Kasi hindi mo pinaparinig ang boses mo. Pero ang hindi nila alam, minsan, mas malakas ang taong marunong manahimik kaysa sa taong puro salita. Dahil habang sila nagsasalita ng walang humpay, ikaw naman nag-iipon ng lakas, nag-oobserba at natututo. Ang tahimik, madalas mas matalino sa pakiramdam kaysa sa yabang. Ang challenge lang para sa'yo, kung puro tahimik ka, hindi nila makikita yung galing mo. Hindi nila mararamdaman yung bigat ng boses mo. At sa mundo ngayon, minsan kailangan mong magsalita para ipakita ang halaga mo. Dahil kung hindi, ibang tao ang magbibigay ng kwento tungkol sa'yo at baka maliitin ka lang nila. Number 2, hindi ka marunong magpakita ng confidence. Kapag hindi mo na ipapakita ang kumpiyansa mo, parang ibinubukas mo ang pinto para maliitin ka ng ibang tao. Kahit gaano ka pa katalino o kagaling, kung hindi mo kayang tumayo ng tuwid, kung hindi mo kayang magsalita ng malinaw at tumingin ng diretso sa kausap mo, mabilis kang mahuhusgahan bilang mahina o walang kakayahan. Isipin mo na lang, may dalawang tao na parehong may alam sa isang bagay. Yung isa, nagsasalita ng buo ang boses, may eye contact, at parang sigurado sa sarili. Yung isa naman, pautal-utal, hindi makatingin, at parang laging nag-aalangan. Ang tanong, kanino mas makikinig ang mga tao? Siyempre, doon sa mukhang sigurado, kahit pareho lang naman sila ng kaalaman. Ang kumpiyansa kasi, hindi lang tungkol sa panlabas na anyo. Isa itong signal na ipinapadala mo sa mundo. Kapag hindi mo ito na ipapakita, akala ng iba, wala kang alam, wala kang kakayahan, o wala kang karapatan sa lugar mo. Diyan nagsisimula ang pangmamaliit. Relatable ito, kasi lahat tayo may mga sandali na kinakabahan tayo. Minsan kahit may sagot ka, nananahimik ka, kasi takot kang magkamali. Pero ang hindi alam ng marami, mas minamaliit ka ng tao kapag nananahimik ka, kaysa kung nagsalita ka pero may konting mali. Kung gusto mong magbago ang tingin ng iba, hindi mo kailangang magkunwari o maging sobrang tapang agad. Minsan, sapat na ang simpleng bagay, tuwid na tindig, malinaw na boses, at yung paniniwala sa sarili mo na karapat-dapat ka. Number 3, masyado kang mabait at palagi kang pumapayag. Kapag lagi kang mabait at palaging pumapayag, parang lagi mong inuuna ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili mo. Oo, mabuti ang pagiging considerate at mapagbigay, pero may hangganan din ito. Ang problema, kapag nasanay ang mga tao na wala kang tinatanggihan, nagkakaroon sila ng maling pagtingin na parang obligasyon mong sundin lahat ng gusto nila. Halimbawa, kapag may kaibigan kang laging nagyayaya ng pabor, kahit inconvenient para sa'yo, pumapayag ka pa rin. Sa una, matutuwa sila kasi reliable ka. Pero habang tumatagal, mawawala na yung halaga ng effort mo. Kasi para sa kanila, normal na lang na palagi kang available. Dito pumapasok ang maliwanag na side effect. Minamaliit ka nila. Hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil hindi mo pinapakita na may hangganan ka. Kapag wala kang boundaries, iniisip nila na pwede ka nilang lapas-tanganin ng walang kapalit. Relatable ito, lalo na kung ikaw yung tipo ng tao na hirap magsabi ng hindi. Iniisip mo, baka masaktan sila.
Baka isipin nilang masama kang tao. Pero ang hindi mo napapansin, ikaw yung nasasaktan sa bandang huli. Ang totoo, hindi kawalan ang tumanggi at hindi kabastusan ang ipaglaban ang sarili mo. Kaya kung palagi kang pumapayag, tandaan mo, ang sobrang bait kapag inaabuso, nagiging kahinaan sa paningin ng iba. At kapag nakasanayan nila na kaya kanilang kontrolin, doon kanila sisimulang maliitin. Number 4, mababa ang tingin mo sa sarili mo. Kapag mababa ang tingin mo sa sarili, para kang naglalakad araw-araw na may bit-bit na placard na nagsasabing, "Huwag niyo akong seryosohin, wala akong halaga." At kahit hindi mo ito sinasabi ng direkta, nakikita ito ng tao sa paraan ng iyong pagkilos, pananalita, at maging sa mga desisyong ginagawa mo. Halimbawa, sa isang usapan, palagi kang nagdadalawang isip bago magsalita. Natatakot kang mali ang masabi mo, kaya minsan hindi ka nalang nagsasalita. Sa trabaho, kahit may maganda kang ideya, pinipili mong manahimik dahil iniisip mong baka pagtawanan ka. O kaya naman, kapag may pumupuri sa'yo, imbis na tanggapin mo, binabaliwala mo at sinasabi mong, "Ay, hindi naman." Ang problema, kapag lagi mong ipinapakita na mababa ang tingin mo sa sarili, natututo rin ang ibang tao na ganun ka tingnan. Para bang tinuturuan mo sila kung paano ka itrato. Kung hindi ka marunong magbigay halaga sa sarili mo, mahirap asahan ang ibang tao ang gagawa nito para sa'yo. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit kanila minamaliit dahil ikaw mismo ang nagbubukas ng pinto para doon. Hindi dahil wala kang kakayahan, kundi dahil hindi mo pinapakita na naniniwala ka sa sarili mong kakayahan. Ang totoo, lahat tayo may kahinaan, pero hindi ito basihan para mababa ang tingin mo sa sarili mo. Ang sekreto ay matutunan mong irespeto ang sarili mo, tumanggap ng papuri ng may ngiti, at magsimulang maniwala na may halaga ka kahit hindi ka perpekto. Number 5, lagi kang nagsusori kahit hindi mo kasalanan. Alam mo ba, isa ito sa mga pinakamadaling dahilan kung bakit minamaliit ka ng ibang tao. Kasi kapag automatic mong binibitawan ang salitang sorry, kahit wala ka namang ginawang mali, parang ipinapakita mo na ikaw ang laging nasa mababang posisyon. Halimbawa, may nadapa sa daan, tapos bigla ka rin nagsabi ng sorry, kahit wala ka namang kinalaman. O kaya naman, may ibang nagkamali, pero ikaw pa rin ang unang nag-aalok ng paghingi ng tawad. Ang epekto nito, nasanay ang mga tao na ikaw ang unang magbaba ng ulo. Para bang tinatanggal mo na agad ang karapatan mong manindigan. At kapag paulit-ulit mong ginagawa, unti-unti nilang iniisip na madali ka lang paikutin, na wala kang matibay na paninindigan. Hindi masama ang maging mabait at marunong magpakumbaba. Pero kapag sobra, nagiging signal ito na pwede ka nilang maliitin. Dahil sa totoo lang, ang sorry ay para lang sa mga pagkakataong talagang may kasalanan ka. Kapag ginagamit mo siya kahit saan at kahit kailan, nababawasan ang bigat ng salita at ikaw mismo ang nawawala ng halaga sa mata ng iba. Kaya imbis na lagi kang humingi ng tawad, mas magandang matutunan mong magsabi ng mga bagay tulad ng salamat sa pag-intindi. Naiintindihan ko. Mas nagiging maayos pa ang dating at hindi mo binababa ang sarili mo. Number 6, pinipili mong manahimik kahit mali ang sinasabi nila. Minsan, may mga pagkakataon na nasa isang usapan ka kung saan mali ang impormasyon o mali ang pananaw ng isang tao. Alam mo sa sarili mo na may punto ka, na kaya mong itama, pero pinipili mong tumahimik. Hindi dahil wala kang alam, kundi dahil ayaw mong makipagtalo, ayaw mong mapahiya sila, o baka gusto mo lang ng peace kaysa gulo. Pero ang problema, iba ang interpretasyon ng tao sa pananahimik mo. Sa isip nila, wala pala siyang alam. Hindi pala siya marunong lumaban. Doon nagsisimula ang maliit na tingin nila sa'yo. Ang hindi nila alam, kaya ka tahimik, ay dahil marunong kang magtimpi. Pero sa mata ng iba, ang pagtitimpi ay kahinaan. Relatable, di ba? Lalo na kung may kaibigan, katrabaho o kamag-anak ka na laging tama kahit mali. Ang sakit isipin na ikaw, pinipili mo na lang ang katahimikan para iwas stress. Pero sila, ginagamit ang katahimikan mo para tapakan ang dignidad mo. At dito pumapasok ang aral. Hindi laging masama ang manahimik. Pero kung palagi mo itong ginagawa kahit mali na ang lumalabas, nawawala rin ang respeto ng mga tao sa'yo. Dahil sa mundo, ang hindi lumalaban,
madalas nakikitang talunan. Number 7, naiiba ka sa nakasanayan nila. Kapag naiiba ka sa nakasanayan ng tao, madalas hindi nila agad matatanggap. Halimbawa, kung lumaki sila sa paligid na lahat ay tahimik at hindi humihingi ng higit sa buhay, tapos ikaw ay may kakaibang pananaw, parang nagiging banta ka sa comfort zone nila. Kahit simpleng bagay lang, tulad ng pananamit mo, estilo ng pananalita, o paraan ng pag-iisip, pwedeng maging basihan para maliitin ka. Hindi dahil kulang ka, kundi dahil hindi ka tugma sa molde na nakasanayan nila. Ang tao kasi, likas na naghahanap ng normal. Kapag may lumihis sa normal nila, madalas mas madali nilang maliitin kaysa tanggapin. Isipin mo na lang, kung ang lahat ng nasa paligid mo ay sanay sa mga pangarap na hanggang dyan lang, tapos ikaw ay may pangarap na lumampas doon. Para sa kanila, parang imposible. Kaya't imbis na humanga, ang iba pipiliing kutsain o maliitin ka. Pero tandaan mo, minsan yung pagiging naiiba mo ang tunay na lakas mo. Kung hindi ka pareho sa kanila, ibig sabihin may dala kang bago, may kakaiba kang kontribusyon, at may halaga kang hindi nila agad nakikita. At ang madalas na minamaliit sa una, siya ring hinahangaan sa huli. Kapag napatunayan na ang kakaiba pala, yun ang kailangan ng mundo. Number 8, hindi ka marunong lumaban kapag nilalait ka. Marami sa atin, kapag binabato ng masasakit na salita o pinapahiya sa harap ng ibang tao, nananahimik na lang. Hindi dahil mahina ka o wala kang alam, kundi dahil minsan ayaw mo na lang palakihin ang gulo. Iniisip mo, mas mabuting mahimik kaysa makipagtalo. Pero ang problema, kapag paulit-ulit mong ginagawa ito, nasasanay ang mga tao na pwede ka nilang tirahin ng tirahin nang walang consequence. Parang sa classroom o sa trabaho, may isang tao na palaging nagbibiro ng masakit tungkol sa'yo. Una, tatahimik ka lang. Pangalawa, tatahimik ka pa rin. Hanggang sa bawat pagkakataon, sila na mismo ang naging komportable sa pambabastos dahil alam nilang hindi ka lalaban. At habang tumatagal, pati ibang tao makikisakay na rin. Hindi ibig sabihin na kailangan mong makipagsigawan o makipagsapakan para lang ipagtanggol ang sarili mo. Pero ang mahalaga, marunong kang magsalita at ipakita na hindi ka basahan. Hindi sila pwedeng tratuhin ka ng ganito. Kapag natutunan mong magsalita ng maayos pero matatag, masasanay din ng mga tao na may hangganan ka at hindi ka nila pwedeng basta-basta maliitin. Number 9, maaaring naiinggit sila sa'yo. Isipin mo ito, may mga pagkakataon na hindi ka naman gumagawa ng masama, pero may mga tao pa rin tila laging handang magbaba ng tingin sa'yo. Bakit kaya? Isa sa mga pinakadiin na dahilan ay inggit. Kasi ganito yan, kapag may nakikita silang bagay sa'yo na wala sa kanila, nagiging trigger ito ng insecurity nila. Pwedeng talento mo, paraan ng pag-iisip, simpleng confidence mo, o kahit yung mga maliliit na tagumpay na hindi mo nga masyadong pinapansin. Para sa'yo, normal lang. Pero para sa kanila, threat ka na agad. Halimbawa, baka napansin nila na mabilis kang matuto, o kaya mas madali kang nakaka-adjust sa mga sitwasyon. Sa labas, tatawanan ka nila, lalaitin ka, o babaliwalayan ang mga nagawa mo. Pero sa loob-loob nila, naiinggit sila dahil gusto rin nilang magkaroon ng katulad mo. Kaya minsan, yung panlalait o pangmamaliit nila ay hindi dahil mahina ka, kundi dahil may nakikita silang lakas sa'yo na hindi nila matanggap. At dahil hindi nila kayang abutin yon, mas madali para sa kanila na i-pull down ka kaysa sa i-push ang sarili nila. Kung tutuusin, ang inggit ay parang salamin. Hindi talaga ikaw ang problema, kundi yung reflection ng kakulangan nila na nakikita nila sa tuwing naiisip ka. Number 10, hindi mo pinapahalagahan ang sarili mong halaga. Kapag hindi mo pinapahalagahan ang sarili mo, madalas hindi lang iniisip ng iba na pwede ka nilang maliitin. Nakikita nila na madali ngang maliitin ka. Para sa'yo, parang maliit na bagay lang. Pumapayag ka sa huling minute na plano. Palaging ikaw magko-compromise o niyayakap mo ang guilt kapag sinunod mo ang sarili mong gusto. Sa mata ng iba, yun ang signal na hindi ka seryoso sa sarili mong halaga. Ito ang mga karaniwang senyalis na hindi mo pinahalagahan ang sarili mo. Palagi kang unang pumapayag sa kailangan nila, kahit sagabal sa schedule mo o sagabal sa energy mo. Nababahala ka sa sobra sa approval ng iba bago ka magdesisyon. Nagtatago ka ng achievements mo para wag magmukhang mayabang, pero dahil di mo ipinapakita,
Hindi ka rin nakakakuha ng credit. Madali kang magpa-eksperimento ng boundaries. Okay lang na nagiging default kahit sinasaktan ka. Kapag binibiro ka o minamaliit, nire-recover mo na lang o nagpapatawad agad kahit hindi mo gusto. Bakit ito nagiging dahilan para maliitin ka ng iba? Simple lang. Ang mga tao, consciously or not, tumitingin sa cues. Kung ikaw mismo ang nagpapadala ng mensahe na hindi mo gaanong pinapahalagahan ang sarili mo, sa salita man, sa kilos, o sa reaksyon, nagiging low cost para sa kanila ang paglalapat ng disrespect. Sa psychological terms, less resistance, repeat behavior. Kapag paulit-ulit, nagiging normal na para sa kanila ang pag-minimize sa'yo. Ano ang mararamdaman mo pag nag-umpisa kang magpahalaga sa sarili? Hindi agad perfect, pero unti-unti mong mapapansin na mas mababa ang stress mo. Mas gumagalaw ang mga tao nang mas maingat sa'yo. Mas madalas kang marirespeto. Ang pinakamagandang parte, hindi mo kailangan maging magaspang para igalang ka. Consistency lang. Ang respeto sa sarili ay nagmumula sa paulit-ulit na maliliit na aksyon. Number 11, napapalibutan ka ng maling tao. Alam mo, minsan hindi ikaw ang problema, kundi yung mga taong lagi mong kasama. Kapag puro negatibo, mapangmata at mapanira ang nasa paligid mo, natural na maapektuhan ang tingin nila sa'yo. At pati na rin ang tingin mo sa sarili mo. Halimbawa, kahit gaano ka kagaling, kung nasa barkada ka na puro biro ang alam at puro pang-aalipusta ang ginagawa, hindi ka nila siseryosohin. Kung sa trabaho naman, nakapalibot ka sa mga taong insecure, baka tingnan ka nilang banta, kaya lagi kang minamaliit. Sa pamilya o relasyon, kung toxic ang environment, madali kang kukuyugin ng mga salita at gawa na parang wala kang halaga. Ang masakit dito, kapag araw-araw mong naririnig o nararamdaman na maliit ka lang, darating ang punto na baka maniwala ka na rin. Unti-unti kang mag-a-adjust para magkasya sa pananaw nila, kahit hindi yun ang totoo. Kaya mahalaga na tanungin mo ang sarili mo. Sino ba ang mga tao sa paligid ko? Itinutulak ba nila ako pataas? O hinahatak pababa? Dahil ang totoo, kung mali ang environment mo, kahit gaano ka kagaling o kabuti, lagi at lagi kang minamaliit. Pero kapag tama ang tao sa paligid mo, mas lalo nilang makikita at maipapakita kung gaano ka kahalaga. Number 12, nasanay silang lagi kang available at supportive. Kapag sanay ang mga tao na palagi kang nandyan tuwing kailangan nila, minsan hindi nila nakikita ang halaga ng ginagawa mo. Sa umpisa, sobrang ganda ng pagiging supportive. Ang sarap maging sandalan ng iba. Pero ang problema, kapag lagi kang available, nagiging automatic na lang para sa kanila ang presensya mo. Parang ganito, isipin mo yung kaibigan na laging nag-aabot ng pagkain. Sa una, tuwang-tuwa ka. Pero kapag araw-araw na niyang ginagawa, dumadating yung punto na hindi ka na nagpapasalamat. Parang normal na lang. Ganon din ang pakiramdam ng iba sa'yo. Dahil palagi kang nandyan, hindi nila napapansin kung gaano ka kahalaga. Ang mas masakit, may tendency silang isipin na wala ka namang sariling priorities kasi lagi kang handang isantabi ang oras mo para sa kanila. Doon pumapasok yung pagmaliit. Iniisip nila, sa ganito, lagi naman tong nandyan. Wala namang ibang ginagawa. Pwede kong utusan o lapitan anytime. Hindi nila naiintindihan na kaya ka nandyan ay dahil may puso ka at marunong kang mag-alaga. Pero sa mata ng taong hindi marunong gumanti ng respeto, nagiging kahinaan yon sa halip na lakas. Kaya para hindi ka maliitin, mahalaga ring ipakita na supportive ka dahil pinili mo, hindi dahil wala kang choice. At para mas makita nila ang value mo, kailangan mong matutong magtakda ng oras para sa sarili mo. Kasi minsan, doon lang nila marirealize ang halaga mo kapag wala ka sa tabi nila. Number 13, ikaw mismo ang nagkukulang sa self-respect. Minsan kasi, hindi naman talaga nagsisimula sa ibang tao ang dahilan kung bakit kanila minamaliit. Nagsisimula ito sa kung paano mo tinitingnan at pinapahalagahan ang sarili mo. Kung lagi mong iniisip na hindi ka sapat, hindi ka magaling, o wala kang silbi, mapapansin rin ito ng ibang tao. Halata sa paraan ng pananalita mo, sa tindig ng katawan mo, at sa desisyon mo sa araw-araw. At dahil nakikita nilang kulang ka sa respeto sa sarili, mas nagiging madali para sa kanila na tratuhin ka ng mas mababa kaysa sa tunay mong halaga. Halimbawa,
Kung may nagbiro sa'yo ng pang-aalipusta at natawa ka lang kahit nasaktan ka, iniisip nilang okay lang na ulitin yon. Kapag lagi mong inuuna ang kapakanan ng iba at nakakalimutan mong alagaan ang sarili mo, akala nila wala kang sariling prioridad. Kung paulit-ulit mong tinotolerate ang mga taong gumagamit sa'yo, nakikita nila na wala kang paninindigan. Parang ganito, isipin mo ang sarili mo bilang isang produkto. Kung ikaw mismo ang nagsasabing, mura lang ako, pwede niyo akong gamitin kahit kailan. Siyempre, bibilhin ka ng iba nang walang pag-aalinlangan. Pero kung ipinapakita mo na may halaga ka, may standard ka, at hindi basta-basta ang worth mo, kahit sino pa man ay mapipilitang igalang ka. Kaya mahalaga ang self-respect. Hindi ito pagiging mayabang, kundi pagiging malinaw sa sarili mong halaga. Kapag kaya mong ipakita na may standards ka, unti-unti matututo rin ng ibang tao na igalang ka. Number 14, nakikita nilang ikaw ang laging nag-a-adjust. Minsan, ikaw yung tipo ng tao na para lang hindi na humaba ang usapan o para maiwasan ang gulo, ikaw na ang unang nag-aabot ng pasensya. Halimbawa, kapag may lakad, kahit hindi tugma sa schedule mo, ikaw na lang ang nagbabago ng oras mo. Kapag may group decision, kahit may sarili kang gusto, ikaw na lang ang sumusunod. At kapag may conflict, ikaw na yung nagsasabi ng, sige na, okay na ako. Kahit alam mong hindi naman talaga okay. Sa una, parang mabuti at mapagpakumbaba yung ganong ugali. Pero sa mata ng ibang tao, nagmumukha itong kahinaan. Ang nakikita nila, kaya nang mag-adjust palagi, kaya pwede na natin siyang baliwalain. Unti-unti, nawawala ang respeto kasi nasasanay silang sila ang nasusunod at ikaw ang palaging nag-a-adjust. Kung lagi kang nag-a-adjust, parang sinasabi mo rin nang hindi mo namamalayan na mas mahalaga ang kagustuhan nila kaysa sa'yo. At dahil dito, nasasanay silang hindi bigyan ng halaga ang opinyon mo. At ang masakit pa, minsan pati ikaw, nasasanay ka na ring hindi pahalagahan ang sarili mong boses. Kaya kung lagi kang nasa sitwasyon ng ganito, mapapansin mong unti-unting lumiliit ang tingin nila sa'yo. Hindi dahil mahina ka talaga, kundi dahil hinayaan mong ipakita na ikaw ang laging nakikisama, kahit hindi naman palaging tama. Number 15, hindi ka marunong ipaglaban ang opinyon mo. Alam mo ba kung bakit ito nagiging malaking dahilan kung bakit minamaliit ka? Kasi sa tuwing may usapan, lalo na kapag seryoso ang paksa, nakikita ng mga tao kung paano pinapahalagan ang sarili mong paniniwala. Kapag palagi kang tahimik o agad kang sumusuko kapag may sumasalungat sa'yo, nagkakaroon sila ng impresyon na wala kang sariling paninindigan. Isipin mo na lang, nasa barkadahan kayo at may ideya kang maganda para sa plano ninyo. Pero dahil may nagsalita na mas malakas, bigla mong isinantabi ang sarili mong suggestion. Sa mata ng iba, para bang wala kang tiwala sa sarili. Ang mas masakit, unti-unti nilang makikita na mas madali kang baliwalain kasi hindi ka naman lalaban. Relatable ito, lalo na sa trabaho o school setting. Halimbawa, may project kayong gagawin, may magandang approach ka, pero pinili mong huwag magsalita kasi baka mali o baka pagtawanan ka. Ang ending, hindi lang nawala ang chance na maipakita ang galing mo. Nasanay pa silang hindi ka maririnig. Doon nagsisimula ang pagmamaliit. Kaya importante na matutunan mong ipaglaban ang opinyon mo. Hindi para makipag-away, kundi para ipakita na may halaga ka ring ambag. Kasi kung hindi mo pinapakita na mahalaga ang boses mo, huwag mong asahang makikita ito ng iba. Number 16, masyado kang transparent sa kahinaan mo. Kapag sobra mong ipinapakita ang mga kahinaan mo, madalas iniisip mo na natural lang ito at nakakatulong para maging totoo ka. Pero sa mata ng ibang tao, iba ang dating. Kapag palagi mong ikinikwento kung gaano ka nahihirapan, kung gaano ka natatakot, o kung gaano ka laging talo, ang nakikita nila ay hindi yung pagiging honest mo, kundi yung pagiging mahina mo. Para bang binibigyan mo sila ng mapa kung saan ka madaling tamaan. Isipin mo ito na parang laban. Kapag ipinakita mo agad kung saan ka sugatan, mas madaling ulitin ng iba ang pananakit. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit may mga tao na inuulit-ulit ang pangmamaliit. Kasi unconsciously, ikaw na mismo ang nagsabi kung saan ka mahina. Isipin mo nga, may kilala ka bang tao na kahit may problema, parang composed pa rin siya? Hindi nila agad ipinapakita kung gaano sila sugatan. Ang epekto, mas nire-respeto sila.
Kasi hindi mo agad nababasa kung saan sila vulnerable. Ibig sabihin, hindi naman masama ang pagiging totoo, pero kailangan mo ring matutong balansehin. Oo, ipakita mo ang emotions mo sa mga tamang tao na mapagkakatiwalaan mo. Pero kung sa lahat ng tao, pati sa mga hindi ka sigurado kung genuine sila, ipinapakita mo ang lahat ng kahinaan mo, mas malaki ang tsansang gamitin nila yon laban sa'yo. Kung gusto mong bawasan ang pangmamaliit ng tao sa'yo, piliin mo kung kanino ka magiging transparent. Hindi lahat ng tao deserve makita ang pinakamahina mong side. Number 17, hindi ka consistent sa sinasabi at ginagawa mo. Kapag hindi ka consistent sa sinasabi at ginagawa mo, mabilis mawala ng tiwala ang ibang tao sa'yo. Halimbawa, sasabihin mong magbabago ka, pero makikita nilang pagkatapos ng ilang araw, balik ka na naman sa dati. O kaya, mangako ka sa kaibigan mo o sa pamilya mo na gagawin mo ang isang bagay, pero hindi mo natutupad. Ano ang epekto? Unti-unti kang hindi siniseryoso. Kasi sa kanila, sabi lang yan, pero hindi naman ginagawa. At kapag ganito ang reputasyon mo, mas madali ka nilang maliitin. Kahit totoo ang intensyon mo, kapag kulang ka sa aksyon, parang walang bigat ang salita mo. Relatable ito, kasi lahat tayo dumaan na sa puntong pinangakuan ng ibang tao, pero hindi tinupad. Ano ang nararamdaman mo noon? Siyempre, parang nabawasan ng respeto mo sa kanya. Ganon din kapag ikaw ang hindi consistent. Unti-unti ring nababawasan ang tingin ng iba sa kredibilidad mo. Kaya kung gusto mong hindi ka minamaliit, kailangan mong ipakita na solid ka. Kahit maliit na bagay, kapag sinabi mong gagawin mo, gawin mo. Kapag nag-set ka ng goal, panindigan mo. Kasi ang tao, mas naniniwala sa gawa kaysa sa salita. Number 18, madali kang maimpluwensyahan. Ibig sabihin nito, mabilis kang nadadala ng opinyon o utos ng iba kahit hindi mo naman talaga gusto o kahit alam mong mali. Halimbawa, may plano ka na para sa araw mo, pero bigla kang yayain ng kaibigan mo na gawin ang isang bagay na wala sa plano mo. At ayun, nakikisama ka na lang kahit hindi ka komportable. Ang problema rito, kapag lagi kang sumusunod, nawawala ang sariling direksyon mo. Parang palaging may remote control ang ibang tao sa'yo. Hindi ka nakikita bilang taong may matibay na paninindigan, kundi bilang taong madaling kontrolin. At doon nagsisimulang bumaba ang tingin nila sa'yo. Relatable ito, lalo na kung mabait ka at ayaw mong makasakit ng iba. Minsan iniisip mo, sige na nga, mas madali nang sumunod kaysa makipagtalo. Pero tandaan mo, kung lagi kang nag-a-adjust, matututunan nilang baliwalain ang opinyon mo at kagustuhan mo. Kasi sa isip nila, wala namang paninindigan yan. Madali lang kausapin. Kung gusto mong itaas ang tingin sa'yo ng tao, kailangan mong matutong magdesisyon para sa sarili mo. Hindi masama ang makinig, pero wag mong hayaan na ibang tao palagi ang nagdidikta ng direksyon mo. Number 19, hindi ka sanay tumayo bilang leader. Kapag lagi kang nasa likod lang, nakikinig at sumusunod, napapansin ng mga tao na parang wala kang sariling direksyon. Hindi ito laging masama, kasi syempre, may mga pagkakataon na mas mainam talagang sumunod kaysa manguna. Pero kung palagi ka nalang nasa posisyon ng follower, unti-unti kang minamaliit ng iba. Isipin mo to, kung nasa group project kayo at wala kang boses o hindi ka nag-aalok ng solusyon, natural na may ibang angat at sila ang kukontrol sa sitwasyon. Ang tingin nila sa'yo, tagasunod lang. Hindi nila makikita na kaya mo rin magdesisyon o mamuno. Minsan kasi, takot kang magkamali, kaya pinipili mong hindi nilang magsalita. O baka iniisip mo na baka pagtawanan ka kapag mali ang ideya mo. Pero ang hindi mo alam, habang nananahimik ka, mas lalo kang hindi nakikita bilang leader material. Ang leadership, hindi lang tungkol sa pagiging bossy o laging tama. Ang tunay na leader ay marunong makinig, pero kaya ring magdesisyon. Kaya kapag hindi ka nagpapakita ng inisyatiba, hindi ka nila igagalang bilang kapantay, kundi bilang tagasunod lang. Kaya relatable ito sa maraming tao, sa trabaho, sa barkadahan, o kahit sa pamilya. Kung hindi mo kayang ipakita na kaya mong manguna kahit sa maliliit na bagay, natural na minamaliit ka.